Baal, ang totoong Diyos ng Biblia. Baal, ang unang depiction niya, tao, tsaka baka. Adonai, Yahweh, ang totoong Diyos, Israel. Unang depiction, tao, at tsaka baka. Ako kasi sure, yung nakasulat eh. Yahweh, over time, became our Lord, Diyos ni Abraham, Diyos ng mga Muslim, Diyos ng mga Kristiyano, tsaka Diyos ng mga Hudyo. Pero dati, regional deity siya. Para siyang patron ng probinsya ng mga nomad. Bakit nga ba madaming L sa dulo ng mga pangalan nila sa Biblia? Kasi galing siya kay L. Kung mas simple term, i-describe si L, para siyang si Zeus ng mga Canaanite. As in yung position niya, hindi yung powers technically, pero yung position niya sa Divine Council. Divine Council! Opo, the language of the Old Testament, especially yung Torah, Hellenistic. Ano tawag doon? Hellenistic. Na naniniwala sila sa maraming Diyos, pero isa lang ang tama. Kasi, kung totoong Diyos talaga ang Yahweh nila, dapat walang power yung mga Diyos ni Ramses. Pero yung narrative ng Exodus, may kapangyarihan yung mga magician na under kay Ramses. Di ba? Egyptian gods sila. Tapos bakit sila may power kung si Yahweh lang ang all-powerful, almighty? O rin pwedeng gamitin yung salitang demonyo yung nagbibigay ng power sa kanila. Kasi during the publication of Exodus, walang demonyo na familiar tayo. Ang mga early Hebrew writers nung story ng Exodus. Even the name Moses, it is a made-up name. Hindi siya technically made up, pero yung root word niya, son of or born of, in Egyptian language. Tapos, kaya ganun yung pangalan ni Ramses. Ramses kasi nga, born of Ra, son of Ra. Moses. Sinong tatay ni Moses? Hindi ka siya Moses Moses. Hindi mo din pwedeng sabihin na clear doon sa Bible na nakasulat to. Early ancient writings, rare ang vowel. Kaya, hindi mo pwedeng basta-basta sundin na lang yung translation na binigay sa'yo kasi nga, yung linguistical context natin, meron ng vowels and shit. Tapos, early history ng mga tao. Paano ba natuto magsulat ng mga tao? Cuneiform, hieroglyphics, mukha ba silang matitinong letters natin ngayon? Pati nga Hebrew, kapag ka sulat mo siya, nawawala yung vowels nila. Kaya mahirap sundan ang Biblia kung totoo siya o hindi. So, to run it back, Promised Land already has people. Si El ang high god nila. Tapos isa si Baal sa mga regional god nila. Tapos dumating itong mga nomad na to, na dala tong pangalan ng Diyos na to, integrated yung culture nila. Over time, naging historical propaganda siya na tingnan nyo, we are the chosen people of this one true God. When in fact, ang characteristics ni Adonai, Yahweh, Jehovah, pangalan ni El,
tapos powers ni Baal, tapos gawin mo siyang warlord. Kaya nga kapag binasa mo ang Joshua, war. Leviticus, war. Kings, ang daming war. Ayoko na sabihin yung isa pang war. Ngayon, nakaka-diminish siya ng pagtingin mo sa development ng history ng tao na mismo. Kasi nga, imbis na tingnan mo yung mga holy text natin as archaeological evidence of human development over time in the past 4,000 years. Ang tingin mo, revelation to by the one true God. Tapos, nagkasala tayo ulit. Paparusahan niya naman tayo ulit. Kasi nga sobrang sama na ng mundo. When, in fact, empires rise and fall. There are multiple earthquakes, multiple storm, and climate change is always going to happen. Ang kaya lang natin gawin, maging mabuting Homo sapien para naman hindi naman tayo magdusa ng matagal dito sa mundong to. Pero yung mga pinopropagate na message kasi ng mga tao na ayaw tingnan to na development of human civilization, but instead sees this as humans becoming more evil in the eyes of God is detrimental for us. Sabi ko nga, bilang isa akong dating nagsisimba, meron akong nakuha na mentality doon sa medyo wala akong pakialam sa mundo kasi magugunaw din naman. Tapos, baka bukas o mamaya o sa mga susunod na segundo dadating na si Jesus Christ na magbabagsak ng Judgment Day. When in fact, He was a product of His time. And so is the writings of the Bible, Quran, etc. etc. Kasi nga, naniniwala kayo na kayo lang ang pupunta sa langit. Tapos kami na hindi naniniwala o kaya mga hindi ganun ka-faithful o di kaya mga umalis sa pananampalataya, masusunog habang buhay. Nung sinabi ko kanina sa video na si Yahweh, dala niya yung pangalan ni El, tapos yung kapangyarihan ni Baal, tapos gawin mo siyang warlord, sobrang synonymous niya sa kung anong klaseng judgment day yung iniisip ng mga Kristiyano, iniisip ng mga Muslim, tsaka iniisip na kahit sino na naniniwala sa Bible. Shout out dun kay Kush bin Isa Gafar Awadi. Siya yung paborito kong kafir. Magbalik loob ka na sa Diyos. Alhamdulillah.